pag-aaral ng salita po ng Diyos. Church, sa tingin po ninyo, gaano kalaga ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano? At kung mahalaga po ito, nakikita po ba ito, yung kahalagahan nito sa atin pong buhay? Kung sakali po na hindi po natin alam yung kahalagahan po nito, ngayon pong umaga, ito po yung ipapaalam ko sa inyo kung bakit ko po sinabi na ito po ay mahalaga. Ang title po ng message po natin ngayon ay pinamagatan ko pong Kapit lang sa Diyos. Hashtag Kapit lang sa Diyos. Kung bakit ko po ito ginawa, sapagkat sa totoo lang po, sa nangyayari po sa atin ngayon, no? Sa mga dumarating pa na banta sa buhay po natin, meron pa ba tayong pwedeng ibang kapitan? Sa totoo lang po, tingnan niyo po, maging doktor, hindi po tayo kaya garantiya. Kung may mangyari sa atin, kaya po nila tayong isurvive. Maging ang mga gamot na iniinom natin, wala rin po doon ang makapagsasabi, alin doon ang makapagliligtas sa iyo. Tama po ba? Maging yung pera po natin na sasabihin natin meron tayo. Sapagkat marami po akong alam, sobra sa pera, hindi rin po nakaligtas sa banta ng buhay. Now, ano po ang gusto kong sabihin? Mga kapatid, sa pagkakataong ito yung gusto kong maunawaan natin. Sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano, ang pwede lang po nating gawin ay kumapit lang sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sabay-sabay, kapit lang sa Diyos. Kaya bakit mahalaga ang faith? Bakit mahalaga? Okay? Because we live by faith, by sight. Okay? We live by faith, not by sight. Ano sabi po ron? For our life is a matter of faith, not of sight. Yun po ang salin po sa Today English Version. And then dun po sa Contemporary English Version, ang nakalagay po ron, but we live by faith, not what we see. So, kaya po mga kapatid, mahalaga sapagkat tayo as Christian, dapat po nabubuhay tayo sa atin pong pananampalataya at hindi po doon sa mga bagay na pwedeng ino-offer ng mundong ito na akala natin ay pwede rin makapagbigay ng assurance sa atin. No. Tandaan po ninyo yun. We live by faith, not by sight. Kung bakit sinabi ko pong mahalaga. Second, kung bakit ko po sinasabing mahalaga ang faith. Because without faith, we cannot please God. Hindi ho natin pwede palang mabigyan ng kaluguran ang atin pong Panginoon kung wala po tayong pananampalataya. At yun po yung purpose, mga kapatid, kung bakit po tayo naririto. Marami nga po sa mga kapatid natin kahit gusto, no, na talagang pumarito at sumamba, dala po ng takot o pangamba na meron po sila sa maaaring pwedeng mangyari sa kanila. Mga kapatid, yun wala po sila ngayon sa atin. Tama po ba? Pero the only way we can please our Creator is when we operate in faith. Kung tayo po ay gumagalaw at kumikilos ayon po sa pananampalataya. Hebrew chapter 11, but without faith, no one can please God. So we must believe that God is real and that He rewards everyone who searches for Him. Sino man daw na lumalapit sa Panginoon ay dapat maniwala na mayroon pong Diyos. At kung totoo ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, eto po yun. Wala po dapat anumang pag-aalinlangan. Yung paglapit natin sa Panginoon at pag-aalinlangan doon sa bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi totoo siyang Diyos And the only way nga, ulitin ko, the only way na mapatunayan natin na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay doon po sa panahon na nandun po tayo sa sitwasyon na mas kailangan natin na makita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba ron, mga kapatid? So we cannot
please God without faith. So malinaw po dito that faith is not an option. It is a necessity. Okay po? Hindi po siya para lamang na masabing meron tayo. Ito'y kailangan natin. My question is this: how to have faith? How to have faith? Okay? Ito na po yung how to have faith. Number one, faith starts with God's Word. Okay po? Faith starts with God's Word. No one can have faith without hearing the message about Christ. You see the word? No one. Wala ni isa man daw ang pwedeng magkaroon ng pananampalataya maliban daw po na makarinig tayo ng mensahe tungkol kay Kristo. So faith comes from hearing, and hearing through the Word of God. Amen po ba? So mahalaga po na mayroon po tayong salita ng Diyos na naririnig. Dahil po dun sa salitang ito, nagmumula ang ating pong pananampalataya. Kaya sa amin naman po na naatasan na magturo at magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, kailangan po namin itong gawin. Kaya po, ginagawa po namin ang abot ng aming makakaya para po hindi lamang po sundin yung kalooban ng Diyos, kundi para po ma-establish din po sa mga anak niya kung paano po ma-develop at mag-grow yung pananampalataya na tinanggap po nila. Tingnan niyo po sabi ron sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So kaya po, I did my best na ihayag po sa inyo ang mabuting balita ng Diyos. Dahil kung maayos po na naipapahayag ang salita po ng Panginoon, people will listen. And through that word, doon po tayo, again, nagkakaroon ng ating pananampalataya. Kaya napaka-imposible, mga kapatid, na kung wala pong naririnig ang isang tao about Christ, about the Word of God, napakahirap po na sabihin niya sa iyo na meron siyang pananampalataya. Kaya ang sabi po sa Santiago, ipakita mo sa akin yung pananampalataya na sinasabi mo na walang kalakip na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo yung pananampalataya na merong kalakip na gawa. Hindi po kasi sapat. It's not enough to say, I have faith. Not unless you have heard the Word of God. Kaya mahalaga po. Pero paano tayo makakapakinig kung wala po namang nangangaral? At kung meron naman nangangaral at hindi naman tayo interesado na siya ay pakinggan, mahihirapan po ang isang tao na ma-establish sa sarili niya yung pananampalataya na hinahanap po ng Diyos sa kanya, na siya rin ang nagbigay. So the Word of God produces faith. Amen po? The Word of God produces faith. Ano pa? So, ito po yung pangalawang puntos na. Kanina, how to have faith. Ngayon, how to operate in faith. Paano? Para at least makita natin kung paano nga tayo dapat gumalaw o kumilos ayon sa pananampalataya. Number one, letter A, faith rests in God's power. Lucas chapter 5, 17b. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. Sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po niya nagagawa na magpagaling ng mga may sakit. So, ibig sabihin, when we operate in faith, ayon din po sa kapangyarihan na ibinigay sa atin po ng Diyos, then marami po tayong pwedeng makita na hindi po natin normally nakikita. At yun po yung pinakamaganda na karanasan na pwedeng mangyari sa atin pong buhay. Huwag po tayong masettle lang, mga kapatid, listen, na meron ka lang faith, pero hindi mo nakikita yung manifestation ng faith na meron ka sa buhay mo. Kailangan po itong nakikita po natin.
Sapagkat doon po sa makikita natin, lalo pong nai-stir up yung pananampalataya natin. Doon po lalo tayong lumalakas. Bakit? Sapagkat doon natin nakikita, it's real. Makatotohanan. Totoo yung bagay na meron ako na ibinigay ng Diyos sa akin. And all we need to do is to operate in that faith, at ang Panginoon naman, mga kapatid, ang magsusustain ng kapangyarihan sa atin. Hebrew chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, higit na mabisa kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. So meaning, nakita po ninyo, sabi rito, kung paano po i-describe yung salita po ng Diyos, mabisa, matalas, tumatagos. And try to imagine this. Sabi rito, nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Sino ang pwedeng magsabi sa atin kung ano ang tumatakbo sa isip mo? Kung ano yung nasa sa loob mo? Pero ang nagre-reveal nito, wala pong iba, kundi mismo yung salita ng Diyos na tinatanggap mo. Sapagkat yung word na ito ang nagbibigay sa atin ng konbiksyon doon sa mga bagay na dapat po nating gawin o magiging desisyon. Are you with me, church? Yun po ang pwedeng gawin ng salita ng Diyos. At ipinaalam sa atin, mabisa ang salita ng Diyos, mabisa. Matalas. At tumatagos ito. At yun dapat ay nararamdaman ng kahit na sino na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung sakali man na nakakaramdam kayo paminsan-minsan na para kayong nasasaktan, huwag po kayong magdaramdam. Kundi ipagpasalamat nyo sa Diyos, sapagkat doon nyo lang pwedeng sabihin, Lord, nakakaramdam ako ng sakit, nasasaktan ako sa salita na aking naririnig, pero hindi mo alam, ipinararamdam ng Diyos sa iyo yung talas ng kanyang salita na may ginagawa sa iyo within. Kasi the only way na kumilos ka sa isang bagay na dapat mong gawin dahil meron kang nararamdaman. Kaya nga nagmumove ka eh. Maliban lang nahipuin ka ng Diyos at makaramdam ka ng isang bagay at siya ang nag-uudyok sa iyo doon sa bagay na dapat mong gawin, doon ka lang po hahakbang. Amen po ba? At ang gagawa po nun, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At kung wala po kayong nararamdaman, after hearing the message of God, tanungin po natin ang sarili natin, baka manhid na po tayo sa lahat po ng bagay. At kapag hindi na po tayo nakakaramdam, yun na po, humingi na po tayo ng ng tulong sa Diyos. Iiyak na natin sa Panginoon, sapagkat hindi po normal yung pong tao na walang nararamdaman. Ang alam kong wala pong nararamdaman, alam niyo kung ano yung sakit na yon? Yung pong leprosy. Yung nauubos na ng langgam, yung pong laman ng kanyang katawan, hindi pa po niya ito nararamdaman. At magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, kung patuloy pa tayong nasasaktan, kung patuloy pa nating nararamdaman, yung pong mga bagay na pwede nating maramdaman. Lalo na po, yung hatid ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Kung nasasaktan ka lang, thank you, Lord. Hindi dahil pinariringgan ka, hindi dahil parang tinutulig siya ka, hindi parang sinisingle out ka, o parang ikaw na lang yung nakikitang mali, o may ginagawang hindi tama. No! Sapagkat hindi nga po tayo, mga kapatid, gagawa ng isang desisyon not unless meron pong nangyayari sa iyo, especially from within, sapagkat ang Panginoon kumikilos from inside out. Amen po, mga kapatid. So faith releases the power of God. Tatandaan nyo. 1 Corinthians, chapter 2, verse 4,
sa pananalita, sabi po ni Paul, at pangangaral ko ay hindi ko kayo inakit ng matamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. You see the power of God? Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Doon pala nakabatay, doon pala nasasalig. Alin? Hindi sa karunungan ng tao, kundi saan? Sa pananalig mo kay Kristo. Ba't binanggit dito yung karunungan ng tao? Sapagkat minsan ang ginagamit natin ay sarili nating kakayahan at hindi na po tayo nag-ooperate based on our faith. Hindi naman po masama, kaya po tayo rin binigyan ng kaisipan ng Diyos at kakayahan para gamitin po natin yung bagay na ito. Pero huwag po tayo raw kikilos nang hindi nakabatay saan? Doon sa kapangyarihan ng Diyos ayon sa pananampalataya na sa ating ipinagkaloob. So nakakaintindihan po ba tayo mga kapatid? So kaya po hindi mahirap gawin o mangyari ang isang bagay kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Dahil yung kapangyarihan na ito ang kumikilos po sa atin pong mga buhay. Kaya ito po ang sabi po sa Lucas, tingnan nyo. Tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao. Malinaw. Sinasabi niya sa iyo, pinaabot niya sa atin. Na, not your own strength, not your own might. Hindi ito ayon sa kakayahan mo. Hindi ito sa ability mo. O sa anumang meron ka o anumang resources mo. It is by the Spirit of God. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, yung bagay na hindi mo kaya. Bakit po sinabing yung bagay na hindi mo kaya? Sapagkat ito'y nagpapakilala ng ating limitasyon. Ng ating pong hangganan. Sapagkat kaya po tayo binigyan ng Diyos ng limitasyon para ho ang buhay na ito ay iasa po natin saan? Sa ating Panginoon na may kakayahan ng gumawa higit sa ating pwedeng isipin. Amen? To Him who are able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even think. Siya po yun. At kaya gustong-gusto naman ng Panginoon, ramdam ng Panginoon na hindi ka nagre-rely on your strength and ability, kundi yung total dependency mo ay ibinibigay mo lagi sa Panginoon. At doon naman po nagagalak ang Diyos na na umaasa ka sa Kanya, na kina-acknowledge mo yung kapangyarihan niya, na kinikilala mo kung ano yung kakayahan po ng atin pong Diyos. That's the bottom of it. Kaya po, ginagawa po ito sa atin ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, listen. Marami po sa Kristiyano after lang sa miracle. Kaya kapag nakakita po sila ng himala o nakaranas ng himala, sabi po nila, this is it. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo, marami pong miracle ang pwedeng mangyari na walang eternal effect. Amen po ba? Tulad po ng bulag, nakakita. Ang bingi nakarinig. Pipi nakapagsalita. Pilay nakapaglakad. Hindi ko po sinasabi na masama ang mga ito, ha? Hindi ko po sinasabi. Ang sinasabi ko, kung ito lang ang miracle sa buhay mo, wala pong eternal effect ito. Kasi soon or later, yung pong mga tumanggap ng himala, mamamatay din pagdating po ng araw. Tama po ba? So wala nga pong effect. So ano yung miracle na nangyari sa iyo, mga kapatid, kung yun lang ang batayan mo? Okay? Wala po itong saysay din. So ano po yung may eternal effect? Na miracle, na hindi ninyo nano-notice minsan. Meron akong narinig na ganito. Tumalon sila sa ilog Lumangoy sila. Yung isa nakita yung buhaya. Papunta sa kanila. Yung isa hindi napansin. Tuloy lang siya.
So, nung makaahon sila, sinabi ho nung nakakita, doon sa buhaya, doon sa kasama niya, nakita mo ba'y buhaya? Sabi niya, hindi ko nakita. Ba't di mo nakita? Papalapit na sa iyo Hindi ko napansin. Pero napansin ng isa. So anong ibig kong sabihin? May mga bagay na nangyari sa iyo na hindi mo alam. Ba't hindi mo alam? Kasi hindi mo naman siya binigyan ng pansin. Hindi mo siya pinagtuunan ng atensyon sapagkat itong nangyari sa iyo ay ordinaryo lang. Iyon yung pagkakaalam mo na naganap sa iyong buhay. Pero ito nga po, pero kapag may nangyari something na unusual, at sasabi natin, gumaling ka mula doon sa iyong sakit at karamdaman, it's a miracle coming from God. Yes, walang masama. Pero yun nga po yung binabanggit ko. Gumaling man po tayo sa sakit na meron tayo at maghimalaman ng Diyos sa buhay natin. Kung yun po ay doon sa mga bagay lang na wala pong hanggana, yung pangsamantala lang, wala nga pong eternal effect. Pero ito po yung may eternal effect na hindi napansin ng marami. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. Nakita niyo? Hindi mo alam yon. Na muli kang isinilang. Hindi daw saan? Sa pamamagitan ng tao. Hindi sa kagagawa ng tao, kundi sa bisa, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nangyari sa iyo na ikaw ay muling isinilang. Pero hindi mo ito binigyan masyado ng pansin sapagkat para sa iyo, it is an ordinary one. Pero yan pong naganap sa buhay mo, yan ang may eternal effect. Sapagkat hanggang sa dulo yan, hanggang sa walang hanggan, mga kapatid, yan ang pwede mong panghawakan. So meaning, ganito po, huwag po tayong mawawala ng pag-asa kung nakikita natin na parang walang nangyayari o nagbabago sa buhay ng isang tao, anuman ang kaugnayan mo rito. Sa paningin po natin, wala na tayong pag-asa. Pero sa Diyos, kaya pong baguhin ang kahit na sino kung gugustuhin niya na ito ay magbago. Amen? Dahil yan ay sa power ng atin pong Panginoon at dun sa pananampalataya na meron po tayo. Huwag niyong pagdudahan. Sapagkat sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa rin po siguro iba sa inyo sure sa kanyang kaligtasan. Lalo na't kung hindi malinaw sa inyo na naunawaan nyo kung paano kayo iniligtas ng ating Panginoon. At pinagdududahan nyo yung ginawa ng Diyos sa inyo dahil dun sa nakikita rin nyo na hindi pa rin totally natatransform sa pagkatao po ninyo. Para kasing napapansin nyo, parang wala namang nagbabagos pa sa akin Actually, hindi ho nakabatay sa nararamdaman mo, sa nakikita mo, kundi sa anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. All we need to do is to trust God. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon na siya lang ang may kakayahan na gumawa nito sa buhay mo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo by yourself. No, you cannot. Dahil kung kaya mong baguhin ang sarili mo sa pamamagitan mo, sana noong ka pa nagdesisyon na baguhin ito. Amen. Sapagkat hindi rin po natin gusto yung nakikita natin na pwedeng ginagawa natin sa buhay natin. No. Minsan may mga salita tayo na kapag binalikan natin, hindi mo rin gusto na marinig. Minsan may mga kilos tayo na ginagawa na kapag ito'y atin babalikan, titingnan mo, bakit ko nga ba ito nagawa? So, ibig sabihin, naroon pa rin tayo sa ganun pong sitwasyon sa atin pong pagiging tayo, sa atin pong laman. So, mga kapatid, hindi sa anumang kakayahan mo.
kundi sa kapangyarihan at sa bisa ng salita ng Diyos na naririnig mo, na tinetreasure mo sa buhay mo. Kung hindi ninyo pinahalagahan yung salita na narinig ninyo since then up to now, sa tingin nyo ba gagawin ninyo yung ginagawa ninyo? Na kahit ngayon, may risk ang buhay ninyo dun sa kumakalat na virus? Pero bakit po nawawala po yung takot? Bakit pinipilit ninyo na mabuhay na na nagpapatuloy sa pananampalataya? Why? Sapagkat yun po yun tinreasure nyo yung lahat ng narinig ninyo sa puso ninyo, Sunday after Sunday, at sa mga iba pang pagkakataon na nare-repress kayo ng salita ng Panginoon sa mga Biblia na binabasa ninyo. Yun po yung nagmamotivate sa atin for us to continue to go on. Amen ba, mga kapatid? So yung pangalawa, with the same word, how to operate in faith, eto po, faith finds God's way. Sa Lucas 5:18, ano po nakalagay doon? May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan, nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas yon. Saka inihugo sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang alin, ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So, mga kapatid, eto, yung mga tao na may dala doon po sa paralitiko, na gusto nilang ilapit kay Kristo para po tumanggap ng kagalingan dito, nakita po nila na ang daming tao. At hindi na po binanggit dito kung saan ang galing, kung gaano kalayo ang kanila pong pinagmulan, kung gaano kahirap para bitbitin yung isang taong paralisado. At nung makarating sila sa lugar, parang disappointing Di ba? Bakit? Puno ng crowd. There is no way for them to diba? Para to penetrate, yung maka-get through. Wala Pero tingnan nyo, dahil nag-ooperate sila sa faith, hindi sila pumayag na gumawa po sila ng way. Yun ang sinasabi nating huli by faith. Hindi po, mga kapatid, ang may faith, ang may faith, hindi agad sumusuko. Amen po ba? Hindi sila sumuko. Ang may faith, mga kapatid, hindi po agad nasisiraan ng loob. Ang may faith, humahanap ng paraan para mangyari yung kanyang pinapanampalatayanan. Amen po ba? Hindi po sila napigil. Humanap sila ng paraan. Hindi kami papayag hanggang hindi mangyayari yung aming pong layunin, yung purpose kung bakit kami pumarini. Sana po ganun din ang atin pong desire na, Lord, hindi rin po ako papayag na walang mangyayari yung pagpunta ko dito. Gusto ko po kahit pa may maranasan ako mula sa inyo. May mangyari sa ginawa ko. At hindi ako uuwi at babalik na wala akong tinanggap na kahit na ano mula po sa inyo. Dapat ganun po ang kondisyon ng atin pong mga puso. He finds a way. Another example, alam niyo yung pong babaeng inaagasan ng dugo. Amen? Yung 12 years na pong dinudugo na halos gumagapang dahil mahina na po ang kanyang katawan. Pero ano po ang ginawa niya? Gumawa po siya ng paraan. Marami rin pong tao ang nakapaligid kay Kristo. Pero hindi mahayag na hindi po niya mahawakan yung laylayan po ng damit ng atin pong Panginoon. At ito po ang kanyang pinanghawakan at pinanampalatayanan. Dahil alam po niya sa sarili niya, the moment na magawa niya ito, gagaling po siya. So mga kapatid, ang faith never say die. Amen?
Ang faith na never say die. Hindi agad sumusuko, hindi agad nasisiraan ng loob. Another example, gusto niyo pa? Si blind Bartimaeus. Nang marinig po niya na daraan si Lord, ano po ginawa niya? Tingnan niyo. Nang umalis na sila roon, may namang silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan, namamalimos. Si Bartimeo, anak ni Timeo, nang marinig niya, nang marinig niya na naroon si Jesus na taga Nazaret, ano ginawa? Sumigaw siya ng ganito. Ano sigaw? Anak ni Jesus, anak ni David. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin nila, sabi ng bulag. Sumigaw. Verse 48, ano nangyari? Pinagsabihan siya ng mga tao at ngunit, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya at tinawag nga. Nang marinig niya na naroon si Jesus, ano po agad ang ginawa niya? Una, sumigaw. Kasi alam po niya sa sarili niya, this is my day. So, pero ano po ang nangyari? May pumigil. Pinagsabihan siyang tumahimik. Church, tandaan po ninyo ito. Merong mga tao na magpapahina ng pananampalataya mo. May mga tao na sisirain ang loob mo. Pero kung alam mo na iyon yung araw mo, na hinihintay sa sarili mo, mga kapatid, gumawa ka ng paraan. Tulad ni Bartimeo, lalo pa siyang sumigaw. Hindi po siya napapigil. Amen. Hindi kasi ang magdidefine sa iyo ay kung ano ang sinasabi ng tao. Kasi hindi lahat ng ine-expect mo na maririnig mo, papabor sa iyo. Meron at merong pong negatibo at panghihinain ka pa sa ginagawa mo. Pero kung alam mo na yung ginagawa mo, kalooban ng Diyos, at ito yung bagay na kailangan mo, kapatid, kahit mayroong pumipigil sa iyo, huwag kang manahimik. Ituloy mo lang. Ayon po yun sa hinihingi ng puso mo. Base rin sa pananampalataya mo. Amen? So ano po sa pangyayaring ito sa buhay ni Bartimaeus? Ginamit po niya yung faith niya in God's way. So mga kapatid, for now, yun yung mga bagay na pwede nating matutunan. Kung paano natin i-operate yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapit lang. Kasi, salamat pa rin sa atin pong gobyerno na binigyan pa rin tayo ng 30%. At hindi po natin alam from GCQ, baka ho sa mga susunod at kung lalala pa ito, baka ho bumalik ulit tayo sa ECQ. And definitely tayo po ay susunod sa protocol at muli nating isasara ang sambahan natin. Pero ito po, hanggang pinapahintulutan pa tayo, ayon po doon sa nire-require sa atin, amen? 30% total capacity. Yung face mask, face shield, yung social distancing, yung pong alcohol, yung pong ating temperature. Hanggang pinapayagan pa po tayo, do it. Dahil kung sakali nga na dumating uli, na mag-lockdown na naman tayo, then kahit ano gawin natin, hindi po natin pwede tayong pumunta rito. Stop uli tayo. Yun ang masakit. Bakit? Nung kaya pa natin at pinayagan tayong makapag-gather, hindi po nagawa ng iba. Pakinggan nyo itong mabuti. Pakinggan nyo ito. Kahit wala ho ang pandemic, hindi po lahat ng tao kapag araw ng linggo, makikita nyo sa church.
Hindi ho lahat ng tao. Bibihira lang ang makikita mo na talagang nasa heart nila ng araw ng linggo. Meron silang appointment sa ating Panginoon. And they see to it na magagawa po nila yon sapagkat ibinigay na nga ng Panginoon sa kanila yung 7 araw o yung 6 na araw sa kanilang sariling mga gawain. Pero tingnan ninyo, kung walang pandemic, hindi mo makita ang halos lahat ng tao sa church para sumamba sa Diyos. Much more ngayon na makikita mo ang tao na nasa church, lalo na't meron ng ganitong sitwasyon. So ano pinakikita ko sa inyo rito? Hindi kasi yung pandemic, hindi po kasi yung walang pandemic, kundi po ito ay nakasalalay sa kondisyon at pananampalataya ng tao sa atin pong Panginoon. Amen? Ang masakit ito. Kung dito pa lang sa tahanan ng Diyos, dito sa lupa, ay nahihirapan na po ang tao na pumunta. Anong ine-expect nyo? Yung tendency na makarating sila sa tahanan ng Diyos sa langit. Para yatang napaka-imposible. Na inaasam ng tao na darating ang araw, pupunta sila sa tahanan ng Diyos sa langit, na dito sa tahanan ng Diyos sa lupa ay hindi natin magawa. Hindi naman natin po sila, hinuhusgahan ha, tatandaan nyo. Kasi gaya nga ng binanggit ko sa inyo, all we need to do is to pray for them. Na lumalim yung pananampalataya nila sa atin pong Panginoon. Sapagkat kapag kasinyek tayo, tandaan nyo ito, at sinesek na po tayo ngayon, wala ho kayong kakapitang iba kundi ang atin pong Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang atin pong Diyos. At ang maganda nito mga kapatid, everything na nasa mundong ito will be shaken. But only the Word of God, only the throne of God, only the kingdom of God cannot be shaken. Tatandaan niyo yan. At ang dapat nating hawakan dito ay yung mga bagay na sadyang hindi kayang mayanig, yung hindi natitina. Kaya nga, the gates of hell shall not prevail against my people. And here is my conclusion. Nang ipatawag siya ni Jesus, alam niyo po ba ang ginawa ni Bartimeos? Yung pong balabal niya ay kanya pong hinubad. Iniwanan po ni Bartimeos yung kanya pong balabal. Kaya tingnan niyo po naka-word doon. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Tanong, bakit niya po ito ginawa agad? Naalisin po niya yung kanyang balabal. At alam niyo ba, may idea ho ba kayo kung ano po yung balabal na ito ni Bartimeos? Kasi itong balabal na ito, nasuot po ni Bartimeos, ito po ay supply ng gobyerno po nila sa kanila. Bakit po ang gobyerno nag-supply? Para po malaman ng mga tao na legit o legitimate yung pong si Bartimeo as a beggar. Hindi po basta-basta lang kasi manghihingi ka. Kundi kailangan po roon ay yung legitimate ka na talagang namamalimos. At para ma-recognize ka, yun po ay ayon sa balabal na iyong suot-suot na ang nagbigay noon ay ang kanila pong gobyerno. Ngayon, kung bakit po niya ito iwinaksi agad, listen, kasi kung iisipin ninyo, hinubad niya na agad, ibig sabihin, hindi na kita kailangan. Paano kung paglapit niya kay Kristo, hindi naman po siya pinagaling? So namali yata yung kanyang hakbang. Dahil binitawan na niya yung kanyang buhay. Kasi doon siya nabubuhay Yun yung pamamaraan niya So eto ngayon, kung bakit po niya ito winaksi? Because of his faith. Hindi na po niya ito kailangan. Hindi na, sabi niya sa sarili niya, hindi na ako muli pang mamamalimos. Amen. Dahil umaasa siya na siya, na makakakita na. Yun po tubak mo sa puso niya. Yun ang pananampalataya niya. So, yung mga kapatid, kaya mong iwaksi yung isang bagay sa buhay mo. Listen, na nagpapahirap sa iyo. Kaya mo ba? Yung bagay na nagpapahayag kung sino ka at kung ano ka,
Dahil yon ang tinitingnan nila sa iyo. Kaya mo bang iwaksi? Kaya mo bang hubarin? Kaya mo bang bitawan? Yung bagay na pwedeng siyang magpapahina sa iyo, magpapahamak sa iyo, na yung bagay na masasabi natin siyang nagpapabigat sa iyo. Si Bartimeo, yun po ang nagpapahirap sa kanya. Kaya po siya forever na lang namamalimos dahil siya po'y bulag. But this time, nung marinig niya na nandun si Kristo, binitawan niya kung ano man yung nagpapahirap sa kanya, sapagkat naniwala siya na paglapit niya kay Kristo, tatanggap siya ng kagalingan. So, hinubad po niya ngayon. O ano sabi ngayon sa Efeso? Ayan. Ano sabi po ron? Hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Kung talagang pinapakinggan nyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Verse 2, sabay-sabay. Hubarin na ninyo. Tulad ng paghubad ni Bartimeus, hindi ko na kailangan ng balabal na ito. Sapagkat mula ngayon, hindi na ako mamamalimos pa. Sapagkat ako'y makakakita na, ako'y pagagalingin ng atin pong Panginoon. 13. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa saan? At pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So mga kapatid, yan ang inaasahan sa atin ng atin pong Panginoon. Nandyan ang Diyos lagi in times of need when we are in trouble. Meron tayong isang Diyos na pwedeng lapitan at kapitan. Hawak kamay. Pero mangyayari lang po yan kung tayo po ay nag-ooperate ayon po sa faith na ibinigay po niya sa atin. At kung willing din po tayo na dun sa faith na yon ay iwanan natin, hubarin po natin yung bagay na siyang nagpapahirap sa buhay po natin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Muli tayong dumulog sa ating Panginoon. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan, ang may faith, hindi agad sumusuko. Never give up. Ang may faith, hindi agad nasisiraan ng loob. Ang may faith, humahanap ng paraan para mangyari yung kanyang pinananampalatayaan. Ang may faith, never say die. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pananampalataya na kayo rin po ang nagkaloob at nagbigay. Panatiliin mo, Panginoon, ang pananampalatayang ito, na patuloy po naming maranasan ng iyong kapangyarihan at mag-operate kami ayon po dito. Lord, hindi po kami nasisete lang doon sa mga bagay na pwede pong mangyari na himala sa amin pong buhay. Pero meron pa po kami higit na gusto namin pong mangyari at maranasan. Yung pong meron pong eternal effect sa amin pong mga buhay. At yan ay walang iba kundi po ang amin pong kaligtasan. Yung pagbabago na pwede mong gawin sa amin pong mga buhay. Lord, ang buhay na ito, kayo ang nagbigay. Ang buhay na ito, kayo po ang may-ari. Binayaran po ninyo ito sa malaking halaga. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay na ito ay magamit lamang sa kaluwalhatian mo. Makapagbigay ng kaluguran sa harapan po ninyo. Wala po kaming pwedeng ibigay higit, Panginoon o God, sa pwede namin po ialay na alam din namin na kayo rin po ang nagkaloob nito. Tulungan mo, Panginoon o God, na huwag mawala sa amin ang pananampalataya na meron po kami. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, sa muli kang pagbabalik ng anak ng tao, ay meron pa kayang abutan siya na nananampalataya. Panginoon, narito po ang mga anak mo. At anuman ang mangyari, Panginoon o God, sa mga susunod na kabanata ng buhay po namin, sa mga mangyayari, Panginoon, sa kapanahunan po namin, maging Panginoon o God, sa daigdig na ito, Lord, umaasa po kami sa tulong at tabag mo, naaabutan mo kaming lahat ng mga anak mo, na umaasa pa rin, Panginoon, at nananampalataya sa mga pangako po ninyo. Salamat po, we honor you, we thank you, we bless you today, O God. Thank you for the word, Lord God, na patuloy mo inilalagay sa aming mga puso. Huwag kaming mawala ng pag-asa, huwag kaming manghina, Panginoon, O God, sapagkat meron kaming Diyos na pwedeng kapitan,
meron kaming Diyos na pwedeng lapitan, meron kaming Diyos na pwedeng tawagan. Lord, sa iyo lamang po kami kumakapit, O Diyos. Sa iyo papuri, parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you, mga kapatid.